Hello! Ayan. Hello, beautiful. Welcome back at Everything Nice at Mitch, Succulent Love, and inviting you to like and subscribe to my channel. And please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan. Only here at Everything Nice at Mitch, walang favoritism. Ayan. So, lahat here is everything here is nice and totoong succulent love. Ayan. So, our vlog today is about the flapjack. Kasi magtatanim po ako ng flapjack. So, naisip ko na mag-care tips na din ako sa flapjack. Kasi alam naman natin na the flapjack is mabait sa lowland. I-recommend ko po siya sa inyo sa lowland. And wala siyang arte. Hindi niya kailangan ng attention mo. Oo, attention lang ng jowa mo. Charot. Ayan. Ayan. So, meron akong flapjack before na overwater ko, namatay. Tapos, meron ako sa bahay sa Cabanatuan, sa bahay namin. Dalawa siya na flapjack. Nakaano lang siya, shaded. Natatamaan siya ng sinag ng araw but not fully. Parang ano lang, basta nasinagan lang siya, yun lang siya. Walang arte talaga. So, 1 taon na siya doon kasama ng, meron akong orange melon doon, tsaka agave, ano pa ba kasama niya doon? Isang moon cactus na parang kulay, hindi ko alam kung red or orange yung kulay niya. Basta yun, nandun lang siya sa vertical wall, hindi ko lang pineplex. Ayun, dahil siguro hindi ko pineplex kaya nabuhay siya ng matagal, charis, ayun. So, nandun lang siya sa bahay namin sa Cabanatuan, nasa vertical wall. Tapos, hindi doon ganun kahangin sapat lang. So, nabuhay naman siya. So, meron din ako sa likod ng bahay namin na overwater naman ng nanay ko. So, marami akong flapjack before. Tapos yung isa, pinamigay ko sa kaibigan ko may favoritism. So, ayun. Ano pa ba? Ayun. So, sabi ko, since magre-repat ako, naiwan kasi yung isang flapjack, is mag-care and tips na din ako sa flapjack. Since mabait naman talaga to sa lowland, and i-recommend ko siya sa inyo. Ayan. Ayan. So, ang ganda nito. This is Indonesian flapjack. So, yung common na flapjack is yung walang yung basta lang may pula lang siya. So, ito kasi, ito yung mga flapjack na talagang malalaki na ganyan siya. Para siyang butterfly. Yung common na flapjack, ganun lang siya yung bilog lang siya. Ayan. So, the flapjack is Kalanchoe family. And the Kalanchoe family is toxic sa human and animals. Oh yes, ayan. So, ano yung ibang mag-intro lang tayo sa flapjack? So, other name for flapjack is red pancake and ano pa ba yung ibang term? May dalawang term pa sa kanya. Dessert cabbage yung ibang term, tsaka red pancake. So, ayun. For the flapjack, meron ako dito, dehydrated kasi. Hindi pa siya well-rooted So, hindi ako makakapag-tubig ng bongga dito. Just moist lang. So, ayun. For the care and tips for flapjack, ano lang, yun nga, hindi naman nila kailangan ng attention. When it comes to soil, kailangan gritty soil mix or kahit hindi naman gritty kasi yung ginamit ko sa mga flapjack ko before hindi naman siya greedy pero itong gagamitin ko is mas greedy. Binuhos ko kasi yung nabili kong perlite, yung tumating na kasi yung order kong perlite tapos binuhos ko na yung isang supot, naging greedy tuloy. Tsaka preparation na din for the next collection. So may darating na naman akong next collection. Ayan, next collection of beautiful succulent and cactus. Ayan. So, yun. Ito, medyo greedy. Kasing greedy ng ugali ng kaibigan mo. Ayan. And for the watering technique, once a month lang talaga ako magtubig. So, ayun. Kapag nakikita mo na nanlalambot na siya, kagaya nito, dehydrated na malambot na yung leaves niya, it's a sign of dehydration. So, pag na-overwater mo to, nagdidilaw yung leaves niya. Tapos, nagiging mushy. That's the overwatering, signs of overwatering.
And fertilizer, hindi ako naglalagay ng fertilizer sa flapjack kasi di naman nila kailangan yung flapjack. Pero pwede naman. So, the dormancy of the flapjack is winter. So, papasok yung summer, ano sila? Growing season nila. Ayun. Yan. So, meron ako ditong sunod-sunod ng ayun, nakalagay sa akin dito, intro, care tips, tapos soil, water type, para hindi magulo yung vlog ko, diba? Para maayos siya. Kasi minsan, pag nag-vlog ako magulo, tumatalon-talon. Ayan, tipaklong ito. Ayan. So, ayun, para ma-stress, kailangan lang natin siyang ipaaraw. So, the usual, kapag nag-search kasi kayo kay YouTube, the usual is 6 hours yung sinasabi. Ayan. Yan. So, 6 hours yung sinasabi nila na kailangan maarawan. And tinanong ko si Ma'am Bui, paano ka nagpo-propagate ng kalanchoe mo? Ng flapjack. So, sabi niya, top cut lang. So, through offset, tsaka top cut lang siya. Pwede i-propagate. Kung itatry nyo sa libis, sabi nyo i-try. Magsasayang lang kayo ng time. Ayan. So, ayan. Nakapaling siya eh. Ayan. So, naiwanan ko kasi ito sa bahay sa Cabanatuan. Nakapaling siya, kaya paling din siya. Ayan. So, mahirap din siyang, itanim kasi ganito siya. Ganito nga siya. Ganyan nga siya, oh. Tingnan nyo, nakapaling siya. Ayan. Wait nga lang. Ayan, no, nakapaling siya. Hindi, mahirap siyang itanim. Ayan. So, the flapjack is rich in epicular wax or the farina. Ayan. So, very rich siya sa farina. And, pagka naka-receive na to ng enough sunlight, aayos naman yan. So, ngayon, baliko siya. So, what else? Ayun. Yun. Pwede din siyang indoor. Kaya, yun nga lang, kailangan pa rin kahit may konting, sunlight exposure. So, pwede siya sa window. Tapos, kapag naka-indoor yung mga plants natin, medyo babawasan natin pag-water kasi hindi sila ganun naiinitan ng sobra ng kagaya ng plants sa iba na nagiging dehydrated sila. So, kapag naka-indoor sila, syempre, less sunlight, hindi sila ganun uhaw. So, better be less water kung i-indoor nyo. Pero pwede siya. Ano pa? Ayun. So, common problem, pests. Pero sa akin, hindi ko pa na-try. Pest, underwatering. Madali lang naman pagka underwatering. Madali na maghabol ng uhaw na succulent kesa sa bulok na succulent. Kesa nabulok yung succulent, mahirap siyang i-save. Diba? Minsan kahit mag-save ka, natutuluyan. So, pests, mealybugs, this summer, aatake yan. Mealybugs and aphids. Ayan. And then, for, yun, toxicity. So, upon searching kay BFF Cookwell, the kalanchoe family is toxicity to human and animal. So, sa ating mga tao, cardiotoxicity yung sinasabi. So, kapag sinabing cardio, may kinalaman sa heart. So, paano yun? Yung mga kalanchoe, I think yung mga kalanchoe na mabubulaklak. So, yung bulaklak nun, pag na-inhale nyo yung pollen siguro, parang yun, ganun yung basa ko, is pwede kayong mag-cardiotoxicity. So, yun yung sabi. Pero sa ibang bansa, ginagamit din siya for medicinal purposes. So, ganun. So, sa animals naman, sa GI problem, gastrointestinal problem naman, siguro, baka, ayan. Di ko alam kung ano yung effect sa animals. Basta gastrointestinal problem lang yung sinabi. Hindi sinabi kung pagtatae, masakit ang tiyan, dysentery, or amoebiasis, charot. I don't know. Pag amoebiasis kasi may specific na
bacteria, kaya ka nag-aaniba, kaya ka nagtatae. So, pag ganun, antibiotic lang naman. Pero, pagka nakainom ka ng maruming tubig, ma-activate na naman yung aniba mo, magtatae ka na naman. Tapos magte-take ka na naman ng antibiotic. So, mag-ingat kayo sa kinakain nyo at saka iniinom nyo. Mahilig dyan sa mga tuhog-tuhog sa labas. Naging cautious kayo sa kinakain nyo. Pwede kayo makakuha ng aniba, hepa, ganyan. So, ayun. Mas maganda maging cautious kesa maging clumsy or wala kayong pake sa paligid. So, di ba nag-advise pa ako, ayun. So, yung ibang sinasabi sa plap, siguro, ibang specific ng Kalanchoe, kung siguro flapjack, pwede nyo ilagay sa bedroom. It improves your sleep better and wake up rested. Yun yung sabi. It promotes sleep relaxation. Parang ganun yung sabi. So, yun lang. Yun lang yung mga kinuha kong information sa aking pagre-research dito sa Kalanchoe. So, itong isa, medyo hindi ko siya pwedeng tubigan kasi ano bang masasabi ko? Hindi siya basta delikado siyang tubigan. Ayan. Pero itong isa, very dry, pwede siyang tubigan. Ito kasi medyo malambot yung dulo. Yung upper part is medyo okay, pero pagdating dito malambot. So, after 2 days pa, inayos ko kasi yung tanim nito. Pero ito, pwede ko na to invoice. Ayan. So, ayun, asan yung aking pandilig? Wait a while. Ayan. So, pwede ko nang tubigan to kahit katatanim lang. Ayan. So, yung iba, di ba, after 2 days na lang tutubig sa akin. Basta hindi mushy, maganda yung air dry, very dry, that's good. Pwede nyo na siyang diligan. So, ganyan yung ginagawa ko. So, ito, after 2 days, kasi lagi kayong mag-assess bago kayo magdilig. So, para sa akin, think before you dilig. Ayan. Think before you dilig. Mag-assess ka muna bago ka magdilig sa iyong mga plants. Baka mamaya akala mo, okay lang yung plants mo, pero pagtingin mo sa ilalim, sa pinaka-bottom, nag-rock na pala. Kasi yung succulent, especially yan, very tricky sila. At yan yung makikita mo maganda, pero sa loob ay bulok lang pala. Nagpapanggap lang palang mabait, ganun. Parang mga ganun siya. Nagpapanggap lang pala siyang walang problema, walang sakit, pero when you assess your plants is meron pala talagang problema. So, ayun ha, think before you delete. Ayan. Assessment first, always. Ayan. So, that's it for today. I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog. And if you do, please hit like and do subscribe. Pa-share na din itong vlog ko sa inyong family or friends na mahilig sa succulent. And, ayan. Thank you for watching at Everything Nice at Mitch. See you again tomorrow at 7 p.m. I hope nakapagbigay po ako ng meaningful vlog or may natutunan kayo sa aking vlog today. So, yun lang. Thank you for watching. See you again tomorrow at 7 p.m. Your nurse, Tita Mitch. God bless.